Magsiawit tayo sa Diyos, napapuring kalugod-lugod. Magsiawit tayo sa Diyos ng Alleluia. Magsaya pagkat nakita ang dakilang buwan. Tugtugin mga trumpeta pagkat nabuhay siya. Magsiawit tayo sa Diyos ng mapuring kalugod-lugod. Magsiawit tayo sa Diyos ng Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo po ang Panginoon At sumaiyo rin. upang tayo maging marapat sa misang ito. Magsisimula po tayo sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na Nalubha lubha akong akong nagkasala nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan. Pagdasal natin ang mga nagpapamisa, ang mga kasama natin nagsisimba. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo ang ginanap naming Pasko ng pagkabuhay ay maisalob namin at maisakatuparan sa pagtaguyod mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Pagdating namin sa Roma, si Pablo'y pinahintulutang umupa ng sariling tirahan kasama ang isang kawal na pinakatanod niya. Makaraan ang 3 araw, inanyayahan ni Pablo sa isang pulong ang mga pangunahing Hudyo sa lungsod. Nang magkatipon na sila, sinabi niya, "Mga kapatid, bagamat wala akong ginawa laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, hinuli ako sa Jerusalem at isinakdal sa kinatawan ng pamahalaang Romano. Matapos akong litisin, ako sana'y palalayain na sapagkat wala naman akong ginawa na dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit tumutol ang mga Hudyo, kaya't napilitan akong dumulog sa emperador. Bagamat wala akong sakdal laban sa ating mga kababayan, nagagapos ako ng tanikalang ito dahil kay Jesus, ang pag-asa ng Israel. Yan ang dahilan kung bakit hiniling kong makausap kayo. Humigit kumulang sa 2 taong nanirahan si Pablo sa Roma, sa bahay na kanyang inuupahan, at tinanggap niya ang lahat ng nagsadya sa kanya. Hayagan at walang sagabal na nangaral siya tungkol sa paghahari ng Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati, Poon ang mga mabuti ay kapiling mong parati,
Ang Panginoong Diyos ay matatagpuan sa banal na templo, at doon naman sa mataas na langit naroon ang trono. At magbuhat doon ay pinagmamasdan ang lahat ng tao. Walang maliligid anuman ang gawin ng lahat ng ito. Poon ang mga mabuti ay kapiling mong parati. Lahat ng mabuti, pati ang masama, ay sinisiyasat. Namumuhing lubos siya sa suwail na wala ng batas. Ang puon ay tapat, sa gawang mabuti siya ay nalulugod. At sa piling niya, mabubuhay sila, sa kanya'y sumunod. Poon ang mga mabuti ay kapiling mong parati. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Jesus. Yaong humilig sa dibdib ni Jesus nang sila'y naghahapunan at nagtanong, Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo? Nang makita siya ni Pedro, tinanong nito si Jesus, Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa taong ito? Sumagot si Jesus, kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin. Kumalat sa mga kapatid ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito, bagamat hindi sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kundi kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Ito nga ang alagad na nagpapatotoo tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito. At alam naming tunay ang kanyang patotoo. At marami pang ginawa si Jesus na kung susulating lahat, inaakala kung hindi magkakasya, kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan nais lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbalik ko, ano sa iyo? Ito po ang naging tugon ni Kristo kay Pedro matapos magtanong si Pedro sa kanya kung anong mangyayari kay Juan. Bago po kasi ang tanong ni Pedro kay Kristo ay, kung natatandaan ninyo kahapon, di ba sinabi ni Kristo kay Pedro ang magiging pagkamatay ni Pedro para parangalan ang ating Panginoong Jesucristo. Siyempre, medyo mahirap ito tanggapin sa una at ganun nga siguro ang nangyari. Sa halip na tanggapin ito ni Pedro agad, naging curious kung hindi man pinakialaman niya, kinwestiyon niya kay Jesus kung ano naman ang mangyayari sa minamahal na alagad. Kaya para bagang sinopla siya ni Jesus sa sagot na parang, ano man ang blessing o plano ko kay Juan, wala kang pakialam, Pedro. Sumunod ka lang sa akin. Basta't kung ano man ang plano o blessing ko para kay Juan, ibibigay ko sa kanya. Sa ayaw mo o sa gusto man. Ayun. Dito po natin makikita ang katuparan ng mga blessing o plano ng Diyos para sa atin na hindi nakasalalay sa kooperasyon, sa kontribusyon, maging sa pagsang-ayon ng mga tao sa buhay natin. Kahit wala silang kontribusyon, kahit ayaw nila, kahit wala silang partisipasyon, matutupad at matutupad ang plano para sa atin ng ating Panginoon. Yes, pwede nilang questionin, pwede nilang kontrahin, pwede nilang harangin, pero hindi nila kayang hadlangan. Ito ay magandang sagot sa ating pag-aalala, sa ating takot, na baka mapurnada yung magandang plano ng Diyos para sa atin kapag nalaman ng iba na pwedeng mainggit sa atin, pwedeng umungos sa atin, pwedeng gayahin yung diskarte natin, pwedeng sirain tayo o siraan tayo. Parang yung minsan na kikita natin sa FB, katulad ng message na ito, private mo lang ang mga plans and goals mo. Post mo na lang kapag na-achieve mo na.
Totoo kasi yung evil eye. May mga tao na talagang hindi kayang maging masaya sa achievements mo. At minsan, yan ang mga taong nakakasama mo. So keep it all private until you get it. Magandang pakinggan pero wala ito sa banal na kasulatan. Ang nasa banal na kasulatan ay yung kabaligtaran nito. Yung katotohanan kapag gustong ibigay ng Diyos sa'yo, kapag plano ng Diyos talaga para sa'yo, ibibigay niya kahit sino pang kumontra. O hindi ba ganyan ang nangyari sa pag-lead ni Moises sa mga Israelita kahit marami pang kumontra? Kahit siya mismo kumontra. O hindi ba yan ang nangyari sa pagiging hari ni David kahit na napakatindi ng bias sa kanya ng kanyang mga kapatid? O hindi ba't yan din ang nangyari sa pamamayagpag ni Jose in the Old Testament? Kahit na siya'y ibinenta ng kanyang mga kapatid at nang siya'y nasa Egypt ay pinagbintangan pa ng krimen na hindi niya ginawa. Hindi napigilan ng kahit anong pwersa ang magandang blessing at plano ng Diyos para sa kanila. Kaya huwag kang mag-alala, huwag kang matakot, huwag kang ma-insecure, huwag kang magkaselo sa iba. Huwag mong kainggitan ng iba. Huwag kang mabuhay ng kinukumpara ang sarili mo sa iba. Iba sila. At kung paano ang blessing at plano ng Diyos para sa kanila ay hindi mo mahadlangan, gayon din ang blessing at plano ng Diyos para sa iyo, kapatid. Ano man ang mangyayari, ibibigay niya. Basta, tulad ni San Pablo sa ating unang pagbasa, gawin din natin ang dapat at kaya natin gawin. Yung kahit nakakulong siya, nangaral pa rin siya. Yung kahit na napakaraming pangit na nangyari sa kanya, sa tulong ng Diyos ay mas pinag-igting pa niya ang kanyang pag-asa. Ginawa pa rin ang dapat niyang gawin at ang kaya niyang gawin ang ipinapagawa sa kanya ng Panginoon. Ganun lang. Focus sa ating mga sariling misyon. Focus sa paggawa ng tama, sa paggawa ng mabuti. Gawin natin ang dapat natin gawin. Huwag tayong mabuhay sa anino ng kapwa natin. Dahil may sariling plano ang Diyos para sa atin. Hindi yung kapag nagka-problema tayo, gaano man katindi, titigil na tayo, magmumukmuk na lang tayo, mag-self-pity tayo. At hindi tayo maniniwala na kayang gawa ng paraan ng Panginoon kahit ang mga problemang naranasan natin para maging parte ng mga magandang blessing na bibigay niya sa atin. Hindi po tama yung ganyang reaksyon. Hindi po tama yung ganyang disposisyon. Sapagkat paniniwala na lamang sa ating kakayanan yan at hindi sa kakayanan ng Panginoon. Iba ang kakayanan natin at iba ang kakayanan ng Panginoon. Tayo pwedeng pigilan ng tao, pero hindi ang Panginoon. Kapag ginusto niya, mangyayari talaga. Basta gustuhin din natin, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Makipagtulungan tayo sa Kanya, hindi dahil kailangan niya ng tulong, kundi dahil paano naman niya ibibigay sa atin yung mga maganda niyang plano para sa atin kung hindi na tayo maniniwala at kung mawawalan tayo ng pag-asa na kahit ang mga pangit na nangyayari sa atin ay po pwede pa rin maging parte ng mga dakilang blessing na ibibigay niya sa atin. Kaya huwag tayong mag-alala sakaling malaman ng iba ang mga plans natin kung hindi naman natin pinangangalandakan. Kesa naman sa mamuhay tayo na insecure tayo, hayaan mong malaman nila kung malalaman nila nang hindi naman natin pinangangalandakan talaga. Okay lang na malaman na yun. Sapagkat maaaring ginusto na rin ng Panginoon. Kang matakot. Kung para sa'yo, para sa'yo. Huwag ka rin gaganti kung sinisiraan ka ng iba. Ang tanging maging ganti mo lang, pagtanggol mo lang ang iyong sarili. Ganito lang. Pero huwag kang bababa sa level ng mga taong mainggitain. Huwag ka rin matakot na gayahin ng iba ang diskarte mo. Basta't lagi mong ibinibigay ang best mo. Sa pakikipagkapwa-tao mo, sa trabaho mo, sa negosyo mo, sa pagiging honest mo, may nakakakita man o wala sa'yo. At sikapin mo rin maging masaya sa blessing na natatanggap ng iba para makapag-concentrate ka sa sariling path at mission mo para mas makapag-focus ka sa kung ano ang gustong ipagawa ng Panginoon sa'yo. Kasi yung inggit, yung insecurity, yung fear, yung distraction, yung envy, lahat yung distraction. Tandaan mo na walang ibang makapipigil ng katuparan ng plano ng Diyos at blessing ng Diyos para sa'yo. Ikaw lang, ako lang, tayo lang. Kung tayo ay mamumuhay sa kasalanan, kung hindi natin gagawin ang best natin lagi, kung ano maibibigay natin, kung lagi natin ikukumpara ang ating sarili sa iba, kung lagi tayo mainggit to the point na kakalimutan natin ang mga blessings natin at kung mawawalan tayo ng pag-asa. Yun, tayo lamang ang makapagpupurnada, ang makahadlang sa magandang plano ng Diyos para sa ating buhay. Pakaisipin po natin yan. Sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong
Walang imposible sa Kanya. magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Kung Walang makapipigil sa Kanya. magagawa ang Walang Diyos. makahadlang. Alam kong diringgin ng Diyos. Alam kong Kung para sa akin, para sa akin, diringgin ng Diyos ang ibibigay ng samo Panginoon sa akin. ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong Lalo pat nakikipagtulungan naman ako, diringgin ng pinapakita ko Diyos naman sa Kanya na ang gusto ko, samo interesado ako, nasasabik ako. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringgin ng Diyos ang samo. Diringgin ng Diyos Pumikit ang tayo. samo Panginoon, ko. tulungan mo po ako na maging kumpiyansa sa mga maganda mong plano para sa akin na kahit anong mangyari, ma-delay man, mangyayari at mangyayari. Hihintayin ko, pananabikan ko, aasahan ko, at gagawin ko kung anong gusto mong ipagawa sa akin. Ibibigay ko ang best ko para maging kalugod-lugod sa iyo. Hindi dahil nakadepende dito ang blessing na ibibigay mo, kundi dahil gusto mong makita na gusto ko rin ito. Naintindihan ko po yun. Tulungan mo po ako makatugon. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Siya ay muling babalik sa atin. Siya Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Dahil may plano ang Diyos para sa iyo. Planong maganda. Dahil mabuti ang Diyos. Planong maisa sa katuparan na anuman ang mangyari along the way. Dahil ito'y plano ng Diyos. Huwag ka lang din mag-concentrate sa material na bagay, ha? Mas maraming magandang biyaya sa material na bagay. Bagamat kasamang biyaya yan. Pero mas magandang biyaya yung kapanatagan, kabuluhan ng buhay, kaligayahan, kakontentuhan, kahit sa mga simpleng bagay, at pagkakaroon ng malalim na relasyon sa Panginoon. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Ang tinapay, tuwang iyong laman, at ang alak
sambayanan. Manalangin tayo, pangating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapay nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa banal na paghahaing ito, maihanda nawa ang aming kalooban ng pagdating ng Espiritu Santo na siyang ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Niluluhog namin ito sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumagos sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Janice na aming Obispo, at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilala, mga minamahal ay yumaw. Isama po ang mga pangalan ng Diyos. Anita Juan, Juanito, Vio, Kasing, Boy, Chan, Greg Coros, pagayon din ng lahat ng mga pumanang. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga panal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Tumawag tayo sama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Piniling namin kami at yan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, ligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan, mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso
niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Natanto sa kasulatan yung tulong, pakikinggan ito at itatago ko sa sulok ng puso. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko, alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging sa buhay ko. Panginoon, narito ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pahintulutan mong sa aming pagdalangin kaming itawid mo o tinawid mo mula sa luma patungo sa bago, na dulot ng banal na salo-salo ay makapagbago nawa sa aming kalooban sa pagsisikap naming ang lumay talikdan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isayo huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet ay kapag kasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong pakikiisa at syempre sa mga tulong na binibigay ninyo sa mga kasama natin sa iba't ibang panig pa ng mundo na nagpapadala ng kanilang tulong sa our GCash and bank account kahit di po kayo nakakapunta dito. Napakalaking bagay po na ginagawa ninyo. Kaya maraming salamat po at ang Panginoon na po ang bahala na kumantis sa inyo katulad ng lagi naming dasal at lagi kong personal na dasal. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lazaret. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord,
as once they fell at Nazareth. Thank you.